Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo sa Iloilo, may isang babaeng kilalang mahilig manlait at mainggit sa iba. Si Aling Norma. Sa edad na 52, kulubot na ang kanyang balat at medyo payat na ang kanyang katawan. Madalas siyang nakatambay sa kanyang bintana. Pinagmamasdan ang kanyang mga kapitbahay. Kapag may nakikita siyang mas maganda, mas masaya, o mas mayaman kaysa sa kanya, agad siyang nagngingit-ngit sa loob-loob niya. Ngunit sa lahat ng kanyang kinaiinggitan, si Aling Teresa ang pinakamumuhian niya. Bagong lipat lang ito sa kanilang baryo. 3 buwan pa lang ang nakalilipas. Pero tila napakaganda ng buhay nito. Kahit na nasa edad 50 na rin, makinis pa rin ang balat nito. Mahaba ang makapal nitong buhok at ang kutis ay parang sa dalaga. Maputi, makinis at tila hindi tinatabla ng katandaan. Bukod pa roon, tila hindi nauubusan ng pera si Aling Teresa. Hindi ito katulad ng ibang kapitbahay na dumadaing sa taas ng bilihin o sa hirap ng buhay. Lagi itong may masasarap na ulam sa hapagkainan. At tuwing umaga, may bagong gatas at tinapay sa kanyang mesa. At hindi ito nagtatanim o nag-aalaga ng hayop. Laging may sariwang pagkain sa bahay niya. Ano kaya ang sekreto ng babaeng yun? Bulong ni Aling Norma sa sarili. Simula noon, sinimulan niyang bantayan ang bawat kilos ni Aling Teresa. Isang gabi, hindi mapakali si Aling Norma. Ramdam niya sa kanyang bituka ang matinding inggit na hindi niya mapigilan. Pakiramdam niya, may isang napakalaking lihim si Aling Teresa. At gagawin niya ang lahat para matuklasan ito. 12:00 ng gabi, habang tahimik ang buong baryo, lumabas siya ng bahay. Nagtago siya sa likod ng puno ng akasya na malapit sa bakuran ni Aling Teresa. Doon, naghintay siya. Hindi alintana ang ginaw ng hangin at ang nakakapanindig balahibong katahimikan ng gabi. Maya-maya pa, pumukas ang pinto ni Aling Teresa. Lumabas ito. Suot ang isang manipis na duster. Habang may hawak na mangkok na tila puno ng malapot na likido. Dumaan ito sa madilim na daanan, patungo sa kakahuyan sa likod ng baryo. Hindi nagdalawang isip si Aling Norma. Dahan-dahan niyang sinundan ang kanyang kapitbahay. Pinapanood ang bawat kilos nito. Matapos ang ilang minutong paglalakad, narating nila ang isang lumang balete. Doon ay nilapag ni Aling Teresa ang kanyang mangkok sa lupa, sabay tumingala sa buwan. Biglang humuni ang mga uwak sa itaas ng puno. Humampas ang malamig na hangin sa kanyang katawan. Ngunit hindi iyon ang nagpatayo ng balahibo ni Aling Norma. Dahan-dahang hinubad ni Aling Teresa ang kanyang duster. Ngunit hindi lang yon ang nawala. Kasabay nito,
Nagbalat ang kanyang buong katawan. Parang saplot na hinila niya ang kanyang sariling balat pababa. Hanggang lumantad ang tunay niyang anyo. Isang itim na nilalang, may mahahabang kuko, pulang mata at matatalas na pangil. Aswang si Aling Teresa. Halos hindi makagalaw si Aling Norma sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot, ngunit hindi niya kayang ipikit ang kanyang mga mata. Ang aswang na si Aling Teresa ay dumapa sa lupa at sinimulang sipsipin ang laman ng mangkok. Dugo. Hindi iyon ordinaryong pagkain. Iyon ay sariwang dugo ng tao. Napaatras si Aling Norma. Ngunit sa malas, natapakan niya ang isang tuyong sanga. Napalingon ng aswang. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, lumundag ang halimaw patungo kay Aling Norma. Mabilis na tumakbo si Aling Norma pabalik sa baryo. Pilit na nilalabanan ang panghihina sa kanyang mga binti. Naririnig niya ang mabibigat na yapak sa likod niya. Kasabay ng matatalim na huni ng gabi. Hindi ka makakatakas, sigaw ng aswang. Narating ni Aling Norma ang kanyang bahay at agad isinara ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasara ang lahat ng bintana. Ngunit isang malalim na ungol ang umalingaw-ngaw sa labas. Hindi mo dapat nakita ang hindi mo dapat makita. Dahan-dahang sumuot ang mahabang daliri ng halimaw sa pagitan ng siwang ng bintana. Sinubukan niyang ipasok ang kanyang buong kamay. Ngunit agad itong umatras nang bumangga sa bawang na nakasabit sa gilid ng pintuan. Sumigaw ito bago mabilis na tumakbo pabalik sa kagubatan. Humihingal si Aling Norma, nanginginig sa takot. Alam niyang hindi pa natatapos ang lahat. Lumipas sa mga araw. Ngunit hindi na muling nakita si Aling Teresa sa baryo. Naging usap-usapan ng mga tao ang kanyang biglaang pagkawala. Ngunit walang nakakalam kung saan ito nagpunta. Ngunit isang gabi, may kakaibang amoy na sumingaw sa hangin. Isang amoy na parang nabubulok na karne. Nagising si Aling Norma at nakita niyang bumukas ang kanyang bintana. At sa gilid ng kanyang kama, isang nilalang na may pulang mata ang nakatayo. Nakangisi, may mahahabang kuko na handang dumaluhong sa kanya. Akala mo makakatakas ka? Sa isang iglap, napuno ng matinis na sigaw ang buong baryo. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang bahay ni Aling Norma na nakabukas ang pinto. Ngunit wala siya roon. Sa sahig, may mga patak ng dugo na patungo sa kagubatan. Wala nang nakakita pa kay Aling Norma mula noon. Si Aling Teresa, hindi na siya bumalik. Pero tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig silang halakhak sa kakahuyan. Isang halakhak ng isang babaeng tila may tinatagong madilim na lihim. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.